So this morning, pag-ihang nyo ang karan sa pag-open sa Bible. So ang topic din na pagkarang is the power of your mouth. No? Na kita tanan na tayo naman na naikahong ang tongue. Na power ang tongue. Pero this morning, ako ang pag-ion na naakoy power ang ako ang mouth. No? Kinahanglan together with your tongue dapat na in relation sa ato ang mga bata. So why it is important nga kinahanglan mong yun nga i-control na to ang ato ang bakbak, no? In every single way sa ato ang kinabuhi. There is the power in our mouth, and it might defile us or bless others, depends on what your mouth is speaking. Last Sunday, napay verse dito nga kung sa mo'y na sa content o sulod sa inyong heart, mo na gawas sa inyong ang bakbak. Kung imo ang kasing-kasing na puno o kalagot, ang magawas sa imong bakbak, puro sa rapod, hatred. No? Kung imo ang kasing-kasing puno o bitterness, ang magawas sa imong bakbak, puro sa rapod, bitterness. Pero kung kasing-kasing in love ako kay ka, at tanang magawas sa imong bakbak, in love. Kung inspired kayo ka, tanang magawas sa imong bakbak, inspired. No? Kaya nga naman, kung sa mo'y naasulod sa itong kasing-kasing, mauna mo'y gawas sa itong bakbak. That's the reason why so on. Ingon ang Bible, that we have to control our mouth. No? Kaya mo tulo ka points, nanong kinahanglan man, na kontrolado na to kung sa'y magawas sa ito ang bakbak. No? Kung sa'y power na naa sa ito ang bakbak. Number 1, mouth can cause us trouble or blessing. No? Kung unsay mo gawas sa imong bakbak, duha ka na. Either makadakot na sa imong, makatrouble na sa imong, or makahakal ka siya of blessing sa imong. Proverbs chapter 21 verse 23 na ingon, whoever keep his mouth and his tongue keep himself out of trouble. Igatong na kayo na ang tongue. Pero niingon siya diya, keep his mouth and his tongue. Ang tao o kinsa man whosoever niya ang i-hold o iyang i-keep ang iyang mouth o iyang ang tongue para sa iyang kaugalingon lamang makalingkawas mo sa trouble. No? Kung sa'yo reason karon anong mag-away ang mga tao, agilapod sa kung sa'yo nigawas sa atong bakbak. Karon high-tech na mata. Kung sa mo ato ang i-comment, o na may usahay kanang hinungdan sa away. No, mas maayo na lang mag-istoryahan yung karon kaysa inyong i-text. Yung i-text mo, kabalog nito sa pagbasa. Naiuban nga, mo-comment ra ka, ibig sa mo ang comment para siya puhon mo improve, pero ang magbasa niya offensive, dili na siya maayo. Muna nga, usahay bitaw, kaya sa pangagsara mo kay ko mo makasulod sa mga Facebook. Sa Messenger, nara ko, pero sa Facebook, pangagsara kay ko makasulod. Di makasulod sa Facebook, sulod ginagawa. Nato yung bakit tayo usahay nga, gusto dyan ko comment. Pero dahil na mag-comment, bukunoon ako, ayun na, delete mo na nga. Bahala na sila sa ina, ang buhat ko din, sa ina nga. Delete mo na itong comment. Nga naman, it is because sometimes, pinaagi sa words ng gawas ng bakbak, makin words ng gawas sa itong cellphone, muna yung makakos sa toa o trouble.
inyo ang lantawon karon sa inahitabo karon sa tuang pag-gobyerno. Si Sarah, ikasuhan siya, i-impeach siya. It is because sa iya ang usara ka giingon. Masa, ato ningon niya nga, just in case na nahihitabo sa mga kinabuhi, nangita na ko hitman ang patay ka Marcos, kang Liza, kang Romualdez. With just that words, nahatagan o chance niya ang kaaway sa politika to go and attack her. No? So yung natawag ko karon ang iya ang position is very troublesome. Ganun kayo nagbukod para panon siya, naugon siya sa pwesto. Just because she did not hold his mouth and his tongue. Maskin sa ato ang eskwelahan igsuon o sa ato ang trabaho, kung nakin hibalaan nga story about sa imo atong kauban nga isa. And dili nimo i-hold imo ang parang imong mouth, imo yung mastorya sa imong usapon sa kauban. Nami ra mo kay istorya gyud. Especially kung interesting kayo. Kabalo pa ba masikuan ngani? Pero if dili nimo i-hold ang tongue, ang words nga doon ganin mo na possibility mo na makahapag ng trouble mo. Niya imo ang pong girelay. Imo ang pong istorya. Niya ano ba ka istorya? Maduganan, makuhaan. Pag-abot sa imo 60% accurate na lang. Paghatag pa mo sa imo ang isang kauban na nahimo na to 50% accurate. Dili na gid siya ang sakto. So magtutubog-tubog na mamunta. No? So, ningon ang Bible nga it is very important for us nga kinahanglan ato ang guardian ng ato ang kaugalingong bakbak. It's because it might cause us trouble. Or it can give other people blessing or it can give us blessing. Why it is safe to keep his mouth and his tongue. Matthew chapter 15 verse 18 tama 19 naging But the things that come out in a person's mouth comes out from the heart. And this defile them. Makahugaw sa ako. Okay, ito na ito yung one time na Lord, di ko makaon ng pagkaon mahugaw na ng pagkaon. Ngayon si Lord, mas hugaw pa ang nigawas sa imong bakbak kaysa sa nisulod sa imong bakbak. Amen ba? Mas hugaw pa daw ang nigawas sa ato ang bakbak kaysa sa nisulod sa imong bakbak. Kaya nagdagat na ating argument na Lord, kanina nga pagkaon, hugaw rin na pagkaon. Gideclare ni sa unang panahon mahugaw na pagkaon. Dili ko makaon anak. Ngayon si Lord, mas importante pa rin ay nga kanang pagkaon, dili na kayo na pakahugaw sa imo pero ang mas pakahugaw kung sa imo gawas sa imo baka. It can defile anyone and it can defile you. Maka-defile na sa ato ang kaugalingon, makahugaw na sa kaugalingon, makahugaw ko na sa uban ng mga tao. Kung sa kaya niya, for out of the heart, evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and sinalasan, slander. Ing nakadumdum mo sa tuwang mamalaot na ay kaso na slander. So on, if we will not hold our tongue, bakit isa na ka sa makasuhan ng slander? Why? It's just because wala ni mong i-keep imo ang mouth, wala ni mong i-guard imo ang mouth kung sa'y igawas sa imo ang baka. If there is nothing good that you will say,
just keep your mouth shut. Kung wala ko kay maayo nga istorya o ganahan istorya na makaayo sa imong kastorya, ayaw na lang o istorya. Maskin pa siguro o lantaw di mo siguro lantaw di mo nga dapat ako ayaw siyang istoryaan. Pero kung kaya mong istorya sa iya is dili po maayo, ayaw na lang istorya. No? Importante igsoon nga we have to guard kung unsa man mugawas sa ato ang mga bakbak because mas hugaw pa ang mugawas sa ato ang bakbak kaysa sa sulod sa ato ang bakbak. Ang pagkaon nga pagmakaon nato igsoon ato araman ang idumi. Ato araman na siyang ipo. Mugawas na sa atong lawas. No? Ang tanang ikaw na to, basin pa mo, mingan ka nahulog na siya 5 minutes, pagkaon yung mga na imuragyan mo siya ipo. Ano man, ato ang lawas, ang nursing, na ikaw galingon nga enzyme, nga iyang pangita pamaagi, nga kapunto ang nakadapag sa iyang tiyan, iyang kong ipagawas. Mo nang natin itawag ko, LBM. Ano man? Because ato ang immune, ato ang mismong internal organs na siya way para ipagawas ang dili or alien sa ato ang lawas. Same po na sa mga masamad ta. Masamad ta kung naay mga dili maayo na mga mikrobyo or maskin unsa man na naka-infection sa samad. Kabantay mo nga naay gitawag nila nana kada mo tubig nga usay mo gani kay na ikuan mabungkang ka siya. It is the only way para sa body nga ipagawas niya ang katong ang mga dili part sa body sa imo ang lawas. Unsaon niya iyang himog form of liquid nga aron pwede niya to sa mapagawas anytime. Mo na sa pagnana ano man infected siya. Naay something nga nisulod nga dili dapat para sa lawas. Mo na mabantayan ninyo igsoon kung kanang may mga babae nga magbutang o implants sa ilang mga boobs. No? Every year ginakuha gina siya. Or naay session na kinahanglan tamtamon tong silicone sa ilang boobs. Why? It's because alien siya sa atong body. And if madugay ko siya dito, ang body mismo react. Nga idili man ni part na ko ako ni siya ipagawas. Muna na yung uban nga mag-swell, na yung uban nga magnana, ano man, ang body ni-react siya, automatic, na gusto niya ipagawas. So, di na importante yung zone kung unsay nisulod sa itong baba. Ang importante kung unsay mo nigawas sa itong baba, because this might defile you or defile others. No? Kung dili siya makahugaw nimo, makahugaw siya sa uban nimong igsoon. According to science, science na kita. Dito sa science karon science tapos Bible connected ba gina siya. No? According to science, nursing, correct me if I'm wrong. Human mouth is widely considered as hugaw na part sa lawas. Dili imo ang tiil, dili imo ang hamot, dili imo ang ilok, dili ang imo ang pusod nga siginog. Ano yung simutan? Dili na bahal sa bago na siya, dili na mga pinaghugaw. Ang pinakahugaw na parte sa lawas sa tao is ang bakbak. Unang ingon ang Bible siguro nung nga kung mustorya ka, either makahugaw na sa makahulingan or makahugaw ka o laing tao. Unang ayaw mo katingala igsoon nga tunga-tunga sa wali, di mustorya ka sa imo ang kauban ng sa imong tapat, di mo tamo-tamo rin na siya nanananin. Mo ay posibilidad nga nahugawan na nimo ang iyang ilong. Ano ba?
Masigula ka na panutbras. No? Kinahanglan nila i-hold na ito ang mga mouth. Naman, kung dili mo ka naman mahugawan ng paulit kasi makahugaw ka sa imo ang kapal o sa imo ang kaistorya. It is important to keep your mouth shut for yourself. It might get you in trouble or it might give you a reason to bless someone. Dili lang siya igsoon na makapahugaw sa imo ang igsoon, pero your mouth can be used to bless someone. Which goes to our number 2 igsoon. Our mouth, it gives you power of life and blessing. Your mouth gives you life and blessing. Unang kinahanglan ako ang pintahon mo kayo kung salay mo gawas sa itong bakbak. Wala nagpasagot ka din na po ka musturya. Ano man, kaya di ka musturya kay bukadlaw, pagulit niya sa iyong balay, humot kayo ng bakbak. No, napantos. So kinahanglan musturya na punta, pero kinahanglan ako ang i-make sure kung salay mo gawas sa ito ang bakbak. Because something or somehow, pwede ka makaguba o characteristic, pwede ka makaguba o tao, pero at the same time, pwede ka makabuild of life o pwede ka makahatag of blessing. Itong basama. Joshua chapter 1 verse 8, naging rin. This book of the law shall not depart from your mouth. Hinahanglan ang Bible, ang word of the Lord, dapat naa sa permanente sa buong bakbak. Muna always dapat nasa ang bakbak. And it shall not depart out of our mouth, but you shall meditate it day and night, that you may, sabihin mo, observe to do according to all that is written in it. And for then, you will make your way prosperous, and then you will have a good success. If imo ang bakbak is dili lang puro stories sa imo ang silingan, o stories sa imo ang kumpra, o stories sa kinabuhi sa imo ang amiga. If your mouth holds the word of the Lord, meditating it day and night, and dili ni siya muluwas sa imo ang bakbak, kung dili kinahanglan, your life may prosper and then you will have a good success. Why? Depende sa kung sa'yo muluwas sa imo bakbak. And this time, nalingon ang Bible that the book of the law, the Bible, the Word of God, should not depart out of thy mouth. Dili sa dapat mawala sa ato ang mga bakbak. Not just blessing, it will give if we control our mouth, but also it will give us life. What? How? Romans chapter 10 verse 9 nagingon, that if we confess with our mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, sabihin mo, you will be saved. Igsoon, ang kinalasan na part na you will be saved dito kaya siya paminawon. Pero igsoon, akong pangutanan ninyo, nabuhat ba ninyo ng pinaka-first part? Sa iyo mo kayo paminawon ng you will be saved. Pero ang ako ang question ninyo for the second time around, nabuhat ba ninyo ng first part? Confessing with your mouth that the Lord Jesus Christ, hinahanglan ang ato ang bakbak, magsulti yun nga si Jesus Diyos. That Jesus Christ
is Lord forever. And if you will not confess it with your mouth, then how come na maabot mo sa last part? Ay, sige mag-istorya na every worship. Pag mag-worship, kaingon din po yun na, Jesus, you are Lord. Jesus is the living Savior of the world. Kaingon din po kasi, Jesus, ako ang Ginoo. Si Jesus, ako ang Diyos. Pero isuon, lahi ang ikantan mo sa praise and worship, ug lahi ang imo asang confess sa imo ang mouth. Importante isuon that you know how to confess and you know how to speak that Lord, that Jesus Christ is our Lord. For that reason isuon, you will be saved. And dili lang siya mugawa sa imong baka. Because sayo ko na kung sa'yo nigawa sa imong baka igsuon, nagikan na sa imong kasing-kasing. Kung niyo siya dila, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, and you will be saved. Number one, na ito ang dapat tinanan and why we should control our mouth is our mouth can cause us trouble or blessing. Ikaduha, dili lang trouble ang pwede na tumakuha sa itong mouth, but it can also give life and blessing sa ato ang mga iso. Number 3, your mouth is your weapon. Importante kay Ibson, nakabalot lang mo gamit sa imong bakbak, kanusta o kanusta kailangan na imo ang ibuka ang imong bakbak. Number 3, ang ato ang bakbak is ato ang weapon. Joshua chapter 6 verse 20 nagingon. So the people, sa gibuhat nila, shouted. Nisakit ra sila when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. This is the story of Jericho. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Imagine nyo yung soon sa gibuhat nila, natuyok-tuyok pa sila sa Jericho. When Jericho this time is one of the toughest city na lisod kayo i-conquer, it's because grabe kayo kataas ng mga wall. To the point nga, malantaw na ng mga gwardiya sa wall nila Joshua sa nagmarcha-marcha sila dibot sa wall. Ano naman, pasagdihin na sila. Ano naman, diigat na sa wall, may tagutin na. Na after 7 days, na after 7 kalibot, pagtingog sa trumpet, ang ilaarang weapon, mouth. Ba-aralin ang gigamit. And they shout, because that is the instruction of the Lord. Diyon ang instruction ng Lord. Ka 7 days, sa pito din mo kalibot diya sa Jericho, pag-sound sa trumpet, syagit mo, pusok. Mouth tayo lang igamit, but they conquered one of the biggest city with the strongest stronghold, with the strongest wall, with just a shout. Imagine ni mo iso sa sila kasyudad. Si Jericho, kuyo ang iyang mga katawan, hindi niya sa daghan, kamayra na sa kanin. Pero pag sakit nila, kurang na ito'y sandal niya. Or chakra siguro. Bungkag mga wall dyan. Pag bungkag sa wall, that's the time na conquer sila. Tanan na nasa sulod, sa sobraan nila kasyak. Ay wag sila nakapanganda,
nga kay pasalig lagi kay sila sa ilang mall. Pag-abot sa panahon nga na-atake sila, wala na sila kapanagan. And they took the city. So, ang dili lang inanang klaseng weapon na pwede na ito magamit para tumaw. But Jesus even gave authority sa iyang mga disciples, including sa ato ang igsoon, the authority sa ato ang mga baba. Luke chapter 9 verse 1, nagingon. One day, Jesus called together his 12 disciples and gave them the power and authority to cast out all demons and heal all diseases. Niingon si Jesus, alay mo mga disciples, tagaan sa ko karon og authority para mo cast out all demon o mo heal og mga diseases. Igsoon, dili ni siya mahimo igsoon kung imo lang imaginon. Dili ni mahitabo ning healing, dili ni mahitabo ning pag-cast out of demon kung imo ra ni siya huna-hunaon. Imagine, meditate, dili ni siya pwede. It is only possible if you speak the name of Jesus. Kinahanglan mo istorya ang pangalan ni Jesus. Ito ang taga-pamatuon. Luke chapter 10 verse 17. These 72 returned with joy and said, Lord, even demons submit to us in your name. Sa Lord, grabe kayo Lord. Maski na mga debutyo, mo-submit sa amoa, pinaagi lang sa imuha pangalan. Pero dili pwede nga ipaginon lang nimo ang pangalan ni Lord masabtan na sa kaaway, dili pwede na. Ano naman? Kaya alam ka naay demonyo sa imong matubangan. Nakita na nimo, nagkalayo, taas kay sungay, nagtulo-tulo ang laway, nagkukay bangkit. Yun yung murang naulog. So wala, nag-gawin o ano na rin ka rin? Sino ka muna-muna? Jesus, 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 Jesus. Dili mahadlok ang kaaway kung mo sa imong yuna-una. But if you, musagingon, speak the name of Jesus under sa authority nga gihatag ni Jesus sa atoa, mahibalaan sa kaaway na kita iya sa Diyos. And masking sa unang panahon, if you remember katong story atong Legion nga niambak sa herd sa mga baboy, grupo sa mga baboy. Ano naman? Pagkakita pa lang niya ni Jesus, wa pa galing istorya si Jesus, nakakita pa lang siya. Nihingon na dahil ang demon. Kung sa mga dila Jesus, Son of God. Maski ang demonyo na kailan ni Jesus. Nag-usap mga dila Jesus, Son of God. Palihog, ayaw na ko ibalik dito sa lugar ng determined ko. Ako na mismo muhawa. Ilapay na lang ko padulong dito sa mga baboy. Bahala kung mamatay ko dito sa mga baboy, basta ayaw lang ko na ibalik kung asa ko nagikan. So ending, wala pa ganun istorya si Jesus, ni-tremble ng kaaway. Inana kakusog ang gahong sa buhay ng Diyos. Inana kakusog ang name ni Jesus. So every time na naatay buhaton, even if we cast out demon or heal diseases, importante nga mastorya nimo ang pangalan ni Jesus Christ. Why? Igsoon, if walay ang name ni Jesus Christ, you are just nothing. You don't have that power. Mura ka igsoon sa unang panahon. Sige mo kung kawan sa YouTube. Ito mga Chinese. Mga Chinese story ba? Short story sa Chinese.
Nabantayan ako sa unang panahon, ang ilaan ay country sa una, magsalig og emblem. Or naastay murag ipakita nga gamay nga seal na nagpamatuod nga ako isa ko sa mga tag-as nga rango aning pamilyahan. Yung mga balos lang nga, hala, pamilya man na siya sa mga pamilya sa mga league. Ang mga league, hindi basta-basta ng mga league. Kung makakita sa itong seal, ayun ang kontrahan. Ano naman, ikontrahan mo na ang bulot yung tibok pamilya. Manawag din na dahil na. Gusto ko maging bankrupt ang pamilya Xiao within 5 minutes. Kinahanglan niya nasa ipakita sa daan nga emblem na nagpamatuod na sila membro anang naa na pamilya before pa mahadlok ang mga tao sa ila. One time na nangyayari nga, ako may ako pamilya ko sa league. Pamilya ko sa mga league. Yung ngayon na itong sa kababae na kontrabida. Kung pamilya ka sa league, ako pamilya ko sa mga Xiao. Kung ikaw may pinakadato, ako may nag-isper. Binuangan mo ka, ano man, huwag kayo matuod. Pero ipagpakita nila sa ila ang emblem, nagikan sila sa pamilya at ang pinakadato sa tibok kalibutan, magsugod na o kahadlok ang mga tao na kontra nila. If so, same na po na ang konsepto. Kung wala kay pamatuod na dili ka iya sa Diyos na nang kahadlukan ng kasakaway. Kung wala kay pamatuod na ikaw follower ka ni Jesus, kung saan na ikaw pamatuod, katawaan ka siguro sa demonyo. Ngayon ka sa demonyo, demonyo pahawa. Signal ka, who you? Kinsat ka. Masuri-suri ka sa plaza, din naman makita niyo yung demonyo to. Uy, may demonyo sa plaza, demonyo pahawa. Wow, kaya plaza. Correct. Kalau kita pergi plaza, ni pilih masuri ko apil dari. Dan naman di ka hadlukan, it is because wag kay pamatuod. But if no emblem needed, if you speak the name of Jesus Christ, every enemy will tremble upon your feet. Igsoon, kung kabalo lang ka mo storya sa ngalan ni Jesus Christ, your mouth can be as powerful weapon in all things diri sa kalibutan. Una igsoon, importante yun nga maanad yun ta nga ang nato ang istorya yun Jesus. Amen ba? I-vertical po ta dapat ta ang istorya na to Jesus. Ang may uban na naanad ko yung vertical po lahi istorya. I-maglagot lahi na istorya. Sumahay pa kung uban siguro naman review si Z ako na ning anaron siya. Kaya mo anak naman siya, go away! Sa di siya ganahan, siya, go away! Ako anaron na siya nga, usbon ako ng niya ang word na go away. Mura ko in Jesus' name. No, para review diretso ba? Na siya bakit ka na hadlok, review ko na yun. Okay, ano naman, kinahanglan siya i-practice ba? If hindi mo siya i-practice ito, mag-listen ka o litok pag-abot sa panahon. Maskin pag ganahan ka mo litok o sa'yo mag-listen na mag-litok, ano naman, baka na anan. Feeling ni mo, awkward kayo kung ikaw mo yung istorya o Jesus. Kung ikaw yung in Jesus' name, sakit pahawa sa aking lawas. Ano naman, awkward mo kayo. Ato sa magsikap. Terus yan, yung ko yun. Jesus. Ibang ayaw mo na ako sa Jesus. Ano man, maulaw.
To igsoon, remember na kung sa iyo mo si mong Papa, that is the perfect weapon every demon is afraid of. That if you confess with your mouth that Jesus is Lord, igsoon, tanang demon will submit. Tanang sickness will flee. Tanan ng mga imposible, mahimo posible. Why? It is because Jesus is already in control. Ang yung kalang sa pagkalindot. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God,